60% ng mga gastusin para ho sa mga flood control project. 60%, more than half of the budget, nauuwi ho sa korupsyon. Wala ho tayong tinutukoy dito kung sino ho ang gumagawa ng mga alingas-ngas anomalyang yan. Pero can you imagine 60%? It's just like, etong 1 milyon, gagawa ako ng flood control project sa probinsya ko, pero ang gagastahin lang, 100,000. Ibig sabihin, uumpisahan lang, hindi tatapusin. Kanina ho'y nagsagawa ng press conference ang Pangulong BBM for so long a time. Ngayon ho siya nagsagawa ng press con, and we expect na ito'ng ganitong paglabas ng Pangulo sa Malacanang press corps would be done regularly, at least once a month. Diba? Dahil itong tutukan talaga, most especially Mr. President, ito ho pahayag ho ninyong mahiya-hiya naman kayo. Sana ho hindi lang doon magtapos doon sa indirect na parinig. Pero indirectly, yun ho'y patupag sa langit at tamaan kong magagalit Kanina nga ho, nung biglang in-announce na meron hong biglang press conference ng Pangulong BBM, a lot of people thought na ito ho yung kanilang ilalabas ng mga listahan. Yung kanilang ibubulgar na kung sino-sino ang mga sangkot dito. Pero doon sa Parapyaw na press ko ng Presidente, meron ho siya sinabi na 5 kontraktor na ang project ay buong bansa mula Atari hanggang Ulo. Wow sana all. Diba? Ano ho ang ibig sabihin nun? Ito hong dinitalye ni Lacson ay ito ho'y kung tawaging pass-through. Yung parang makikita, pass-through graft scheme. Para kang pagkakaintindi ko rito, kung yan ho'y proyekto ng national government, yung ilang mga local official doon, hindi na ho natin tutukuyin kung yan ay mayor, governor, or congressman. Teka muna, lugar ko yan Daan muna kayo sa akin, anta muna kayo todits. Hindi pa pwede yan. Teka muna, magkano ba project niya? Teka muna, hindi ba? Nandiyan na yung mga Koreano. Magkano Koreano? Tsaka yung mga Canadian, kakanahin ka dyan. Ganun ho mga nangyayari. Kaya chances are, kung hindi ho magkakasundo siguro yung local government ay yung public works, wala na. Talagang hanggang umpisa lang. O kaya parang nagpapasintabi. Ano yung tabi-tabi po? Di ba? Dito ho na uuwi at inaasahan ho natin sa mga darating na araw, dito ho'y bibigyan pansin. O kung hindi man ako nagkakamali, ito ho'y maaaring pangalanan ng isang batikang senador na itatago na lamang natin sa pangalang Panfilo Ping Lacson. Alam niyo naman ho itong maman to Wala ho itong sinisino Wala ho itong kinakantahan. Wala ho itong kinakantahan ng Sharon Cuneta na maging sino ka man. Yun ho ang yun ang kanta niya, maging sino ka man. Kaya maaaring sa susunod na kakantahin ng mga maiimbol dito, yung May Rivera, yung Aray. Di ba Aray? We are expecting from the good senator na ito hong sinimulan ng Pangulong BBM sa kanyang State of the Nation address nitong nakaraang July 28, magtutuloy-tuloy ito. Hindi sana ito matapos doon lang sa mahiya naman kayo. Sana ho ang sumunod dyan, ito kayo. Ito ang mga ito. Umalis kayo dyan. Isipin ho ninyo. Kung ang pinag-uusapan dito sa 60% ng flood control cost na nawawala dahil sa korupsyon, kung 3 taon lang ito, paano ho yung mga nakalipas pa? Hindi ba? Ito naman ho, huwag natin sabihin 3 taon lang nagsimula. Huwag natin sabihin na batang-bata lang itong estilong ito. Hindi ho siguro. Yan ho mga, hindi ho naman lahat ng kontraktor. Marami ho tayong kontraktor na lalalaman at nababalitaan na talagang
pag nagtrabaho, trabaho talaga. Naturalmente, negosyante ang mga yan eh. Hindi ho masama yung kumita. Pero yun ho, hindi matatapos. At yun ho, mga flood control project eh, hindi matatapos at invincible. Eh yun ho, eh mali. Yun ho, gagastusan ng trilyon. Kapag in-inspection mo, makikita mo poste. Di ba? Trilyon. Pag in-inspection mo, makikita mo poste. Abutay kung poste. Tornilyo lang eh. Yun ho ang pinakamasakit doon. Kaya ito ho ang kinalalabasan ng ganyang mga uri ng flood control corruption. Ang malawakang pagbaha, umihilang ang daga, pahana ho ang buong Metro Manila. At masakit pa ho dyan, yung mga lugar na hindi naman binaba pero may malaking flood control project. Yun ang pinakamasakit dyan. Alam ho ninyo wala naman kung santo sa atin eh. Pero ika nga, unahin naman muna natin yung kapakanan ng ating mga taong bayan. Ano ho ang nagiging domino effect nitong malawakang pagbaha? Hanggang sa mga pagamutan ngayon, sa mga ospital ng gobyerno, nagkakandaubos na ang mga gamot, nagkakandaubos na ang mga kama. Hindi na ho tinatanggap yung ibang mga pasyente na ang kanilang karamdaman ay leptospirosis. Saan ho galing yung leptospirosis? Sa baha. Hindi ba? Wala akong problema bumaha eh. Talagang nasasabi na ho natin ang Pilipinas, partikular na ang NCR, ang Metro Manila, talagang prone sa baha.